Nako, ito magandang reaksyonan po ano, mga kabida. Ito hong nangyari ho kahapon ano, ito hong biglang paglabas po ng arrest warrant po ano, laban ho kay Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Okay? Nabigla na lang po tayo kahapon po ano, mga kabida, kasi po nag-abang na pala ito hong taga National Bureau of Investigation po ano kay Senator Bato de la Rosa nung nagpakita po siya sa Senate po kahapon, mga kabida ano po. May ideya na pala sila, may alam na pala sila no na darating ito hong si Bato. Okay? Matapos po ang ilang buwang pagtatago po ano, mga kabida, dahil ho dito sa umuugong na balita na meron na raw inilabas na arrest warrant ano, mga kabida. Kaso lang po, ito hong International Criminal Court panay deny. Okay? Dinideny po nila na wala hong warrant of arrest. Okay? Oh. Diba, ilang beses na po, mga kabida, umuugong po ang balita dito sa Pilipinas. In fact, una hong lumabas yan nung nagkaroon po ng pronouncement po, ano, ito hong si Ombudsman Boying Rimulya. During that time, I think secretary pa ata ito ano, ng Department of Justice. Ito hong si Rimulya, ano, mga kabida. Okay? Nakita daw niya yung dokumento, yung arrest warrant ni Bato mula sa International Criminal Court. Kaso lang, wala lang po siyang maipakita during that time, ano, kasi nasa cellphone daw niya eh. So meaning soft copy po, ano, yung kopya po ng warrant. Okay? Kaya nga nagkaroon po ng diskusyon during that time kung totoo bang meron pong warrant of arrest ito kung si Bato, ano, mga kabida. Okay? So itinanggi na po ito ng DILG, Transnational Crime, pati yung Department of Justice, wala ho. Even ito hong International Criminal Court, itinanggi din ito na wala hong ganong dokumento na lumabas. Okay? Kaya nga, nananatili ho na rumor lang po yung pronouncement po, mga kabida, ni Ombudsman Boying Rimulya po, ano, mga kabida. Hanggang umabot sa punto, ano, mga kabida, na muling nabuhay ito hong balita, ano, na meron na raw inilabas na arrest warrant. Lately lang po, ano, ito hong International Criminal Court. Kaya nga, naka-headline pa nga doon sa mga mainstream media, mga kabida, ito hong posibleng pag-aresto daw kay Bato de la Rosa kasi naglabas na raw ng arrest warrant ang ICC eh. Okay? Subalit, bigla hong natigil po, mga kabida, okay, matapos po maglabas ito hong International Criminal Court sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson na wala ho silang inilabas na public arrest warrant against Bato de la Rosa. Okay? Kaya nga nasunog, nakuryente yung mga mainstream media na naglabas po ng balita na yon. Mga kabida, bago lang po, ano? Mga kabida, diba? So, kumambyo po ito hong mga opisyal po ng gobyerno. Kasi during that time na umugong po yung balita, lumabas na po sa mainstream media, ano, na meron pong arrest warrant na inilabas ang ICC. Okay, ito hong Department of Interior and Local Government, nag-assemble na po ng 10,000 members ng Philippine National Police. Okay, bilang task force daw ito, mga kabida, para hanapin, hulihin si Bato de la Rosa. Okay, so kinabukasan, nung nag-deny itong ICC, mga kabida, dinismantle ito hong 10,000 police force. So ganun po, ano, mga kabida. So buong akala po ng lahat, wala talaga, hindi po totoo. Okay? Pero, nung nagpakita po si Bato sa Senate kahapon, okay, minutes lang po, mga kabida, biglang lumabas ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ang buong akala lang natin during that time, baka peke yung ipinakita po ni Trillanes. Si Trillanes kasi yung nagdala po ng arrest warrant eh. So, ang buong akala po natin, at ng lahat po, na peke yon, hindi yung totoo. Kasi, kade-deny lang po ng ICC eh, mga kabida. O, yun pala, totoo yun. Kasi, bigla hong nag-reflect, minutes after, nag-reflect dun ho sa website po ng International Criminal Court na meron talagang arrest warrant na inilabas. Ang masaklap dito, mga kabida, nung nakita ko po ang arrest warrant, dated po ito November 6, 2025. So, last year pa pala. So meaning, totoo yung sinabi po ni Rimulya, mga kabida, no? Okay? Na may nakita siyang dokumento, arrest warrant against Bato de la Rosa. Ngunit,
ano lang po yun, soft copy. Pero itinago po mga kabida ng International Criminal Court. Ano po ang purpose? Para hindi ho makapaghanda po si Bato, mga kabida. O, see? Kaya nga, tama lang po yung ginawa po ni Bato na hindi ho siya nagpakita since November, mga kabida, kasi meron na palang arrest warrant. Itinago lang ng International Criminal Court sa kanya. At most probably, nakikipagkonsaba po mga kabida itong mga opisyal po natin, okay, sa International Criminal Court. Kasi panay-tanggi po sila ano, mga kabida dun ho sa issuance ng arrest warrant ng ICC ano. Okay? So yun, sa madaling salita mga kabida, nabudol po ng International Criminal Court ito hong si Bato. Okay? Kumagat itong si Bato, thinking na hindi ho totoo yung arrest warrant, na wala hong warrant of arrest, nagpakita po siya kahapon, okay, para lang po makonsummate yung planong kudita dyan po sa Senate. Na-consummate nga, nakuha nga nila yung leadership po, ano, mga kabida. Pero ang kapalit po, mga kabida, yung muntik na pong pagka-aresto po sa kanya ng National Bureau of Investigation. Buti na lang po, nakaiwas po siya doon ho sa muntik ng arrest. Nakapasok po ng Senate Hall, mga kabida, no? At buti na lang, nagkaroon po ng Senate Protective Custody po ito kong Senado kay Senator Bato de la Rosa, mga kabida. Kaya hanggang ngayon, nasa loob po ng Senado ito kong si Bato. Okay? So yun po yung nangyari po, mga kabida. Binudol po ng ICC ito kong si Bato. Okay? Ang buong akala na hindi po ito kakagat, kaya nga nagtago. Pero yon sa huli, kinagat po ni Bato yung pambubudol po, mga kabida, ng ICC sa kanya. Kaya muntik na po siyang nahuli po, ano, mga kabida. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po? Ano? Ito kung ginawa po ng International Criminal Court kay Bato de la Rosa, mga kabida. At yung possible na pakikipagsabuatan po ng mga opisyal sa International Criminal Court. Kasi ang bungakala natin, ayaw na pong makikipag-coordinate po o cooperate po ang mga opisyal po natin sa ICC kasi hindi po tayo miyembro Panay rason ito ng gobyerno na hindi na po tayo makikipag-coordinate, makikipag-cooperate sa International Criminal Court dahil hindi po tayo miyembro. Okay, mga kabida. Kahit na po sa huling bahagi po ng sitwasyon po kahapon, ano, kahit na meron pong inilabas na arrest warrant, panay deny pa rin ng gobyerno, particular na po ito kong Department of Interior and Local Government, na wala daw silang natanggap na arrest warrant, okay, mula sa ICC or mula sa Interpol, kahit na po yung Philippine Center for Transnational Crime, na counterpart po ng Interpol po, mga kabida, no? Okay, hindi raw sila nakatanggap po ng kopya ng arrest warrant ni Bato. Si Senator Bato de la Rosa po, mga kabida, ay co-perpetrator po, mga kabida, ano po, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, sa kasong Crimes Against Humanity, ano po. Dahil doon sa madugong war on drugs po, ano, nung panahon po ni Digong, okay, bilang presidente po ng Pilipinas, ano, mga kabida, considering ito hong si Bato po ay naging PNP chief at tinaguri ang chief implementer po ng war on drugs, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po. Okay? Maliban po kay Senator Bato, kabilang dun ho sa co-accused din, mga kabida, sa naturang kaso, itong si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at dating PNP Chief General Oscar Albayalde po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Now, actually, napabalita din, ano, ito kung si Bongo, si Vice President Sara Duterte, ano, na kabilang doon sa listahan dun ho sa mga posibleng kakasuhan po dyan po sa International Criminal Court, ano, mga kabida. Dahil sa kanilang role, ano, kanya-kanyang role po nila, ano po. Pero so far, ang matunog po, mga kabida, na nasa listahan, ito hong si Bato, si Aguirre, at even ito hong si Oscar Albayalde po, ano, mga kabida. So far, si Bato pa lang po ang nilabasan po ng arrest warrant po, mga kabida, ng International Criminal Court, ano. Hindi pa natin alam kung kailan ho ilalabas o meron na bang inilabas pero itinago lang po, ano. Katulad ho sa nangyari po ngayon
na itinago po mga kabida kay Senator Bato ito hong paglabas po ng arrest warrant po ng International Criminal Court. Mantakin nyo mga kabida, in Nobyembre pa pala ito hong arrest warrant. Okay? Pero itinago lang po ito para hindi ho makapaghanda ito hong si Bato de la Rosa mga kabida. So yun po, para ho sa inyo, ano ang tingin ho ninyo dito sa nangyari ho mga kabida na tila binudol po ng International Criminal Court ito hong si Bato de la Rosa, pumasok po sa bitag. Okay, ito hong si Bato mga kabida, kaya yun, muntik na pong maaresto. Kaso lang po, hindi nga naaresto, pero kulong din sa diyan po sa Senado, mga kabida, kasi hindi ho siya makalabas dahil siya po ay hinarangan po, may nakabantay po sa labas. Okay, mga kabida, sa kanya, ito hong mga miyembro po ng National Bureau of Investigation po, Alright, kung mangyari man po na mabigyan po itong Philippine Center for Transnational Crime ng kopya po ng arrest warrant mula mismo sa Interpol, kasi counterpart kasi ng Interpol dito sa Pilipinas, ito hong PCTC, Philippine Center for Transnational Crime, mga kabida. Oras na matanggap po nila yung formal na kopya po ng arrest warrant ng International Criminal Court against De La Rosa, most probably isa-serve po nila ito kay De La Rosa. Pero yun nga, hindi ho basta-basta hong dalhin po nila si De La Rosa po mga kabida dahil kailangan hong i-exhaust muna ni De La Rosa yung lahat ng mga legal remedies po. Ayon po dun ho sa kautusan po ng Korte Suprema, mga kabida, before siya dadalhin kung saan man po, like ito, International Criminal Court. Dapat hindi na po mangyari yung nangyari ho kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na basta-basta na lang pong dinala po makabida from the Philippines papuntang The Hague, Netherlands, na walang due process na nangyari po mga kapida sa kanya. At saka malinaw naman po yan sa Rome Statute, Article number 59, na dapat bigyan ho ng due process ang arrested person. Okay? Idaan mo na sa local court dito sa Pilipinas bago siya dalhin dun po sa International Criminal Court po mga kabida. So yun po, please comment down sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.